Hindi lingid sa ating kaalaman na napakaraming relihiyon o denominasyon ang lumalaganap sa mundo mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon. At bawat relihiyon o denominasyon ay nagpapatutuo na sila ang dating daan at sila ay nasa tamang daan. Ngunit ayon sa banal na kasulatan, may nag-iisa at tanging daan tungo sa ganap na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At ang tanging daan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sinabi ni Kristo sa Juan 14:6 sa wikang Griego, Ego ime iodos, kay Alifia, kay Isui, odes erkhete proston patera, ime diamo. Sa wikang Filipino, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan at mga kapatid, aming inihahandog sa inyo ang programang Ang Tanging Daan! Isang palatuntunan na hatid sa inyo ng Church of Christ o Iglesia ni Cristo na naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao ayon sa banal na kasulatan. Ang Church of Christ ay may slogan na pinaghuhugutan na We speak when the Bible speaks. We are silent when the Bible is silent. Ang Tanging Daan! Isang palatuntunan na walang ibang layunin, kundi maipangaral ang dalisay na mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang Tanging Daan! At ngayon, narito ang mga alagad ng Panginoong Diyos. Hi, magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Araw ng Sabado po, buong South Central Mindanao, Northern Mindanao, buong Mindanao, Visayas, Luzon. Magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Ayan, welcome po sa ating programang Ang Tanging Daan. Sana po samahan niyo ako sa aking pagtatanghal sa loob lamang ng ilang minuto ngayong araw ng Sabado. Ayan, good morning sa ating lahat, lalo na ang mga sa buong mundo, ating mga kapatiran ng mga OFW, good morning, good afternoon, good evening, good afternoon, good evening. Ano bang oras na magkita ninyo ating live po ngayong gabi? Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Yes mga kaibigan, sa ating programa, bago tayo magpatuloy, siyempre po pasalamatan po muna natin ang ating sponsor na si Mr. and Mrs. Primitivo and Alma Garino, na patuloy pong tumutulong po sa gawain ng Panginoon, lalo na po dito sa social media. Magpalain po kayo ng ating pong may kapal. Ganon din si Mama Ani Gaitera ng Italy. Good morning, good afternoon, magandang umaga po sa inyo, magandang araw. At maraming salamat po sa palagi ang pagtulong sa gawain po ng Panginoon. Sorry po, inuulit po tayo. Maraming salamat po sa pagtulong, pinansyal, ganun din po sa panalangin po. Yan mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programa, tayo muna ay lumapit sa paanan ng ating Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Sintiyan po, tinuubo po tayo mga kaibigan. Okay, manalangin muna tayo. Maraming salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Andito naman po kami, simulan naman po namin ang iyong gawain upang ipangaral ang iyong salita sa buong mundo. Tulungan niyo po ang bawat viewer po na at lahat pong tagapanood ng programang ito. Magpalain niyo po ang kanilang buhay. Ganun din ang sponsor, Ama, si Mr. and Mrs. Garino, Alma and Garino. Ganun din si Mama Ani Gaitera ng Italy. Tulungan po ang bawat buhay po nila. Ingatan niyo po sila at pagpalain niyo po. Maraming salamat po Panginoon sa lahat pong nakikinig ngayong umaga at manonood at nagsishare. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Ito ay aking samot na langin sa tanging karapatan lamang ng pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, isang awitin po para po sa inyo, isang pambungad na awitin mula sa The Voice of Love. Kay Jesus ako'y panalo. Sa aking pagtayo, kinakabahan ako
Akala ako'y mabigo sa labanan ito. Ngunit kailangan ipaglaban ito. At ang tanging talino ibinigay sa akin ng Diyos. Pabili kong man ako sa awitin ito. Tuloy pa rin ako sa pagpuri kay Jesus. Sabihin man nila ako ay talo, di rin ako mawawala ng pag-asa. Mabibig ko man ako sa awitin ito. Kay Jesus ako'y panalo. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan sa isang napagandang awitin. By the voice of love, lalo na po si kapatid Osias Encarnacion. Siya po ang umawit noon. Kay Jesus ako'y panalo. Mga kaibigan, kapatid, yan yung umaga ang ating pong pag-aralan ay ating pong masumpungan sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 5 at talata 19 hanggang 22. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya tao Hindi maikakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswan. Ang pagsamba ng Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit at sakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at ang ibang katulad nito ay muli kayong binabalaan. Ang gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng sa Diyos. Subalit yan po mga kaibigan, maraming salamat po sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Mula sa talataang ito, atin pong kukunin ang tema na kung saan ang mga bagay na kinapuputan ng ating Panginoon. Sabihin po mga kaibigan, ang mga bagay na ito kung atin pong ginagawa, isa, dalawa, tatlo, o ilan sa nakasulat dito, kung nasa sa atin po mga kaibigan, ay talagang tiyak na wala po tayong bahagi sa kaharian ng langit. Kaya atin pong aralin ang salitang ito upang tayo ay makahanda at pagsikapan natin na malayo po tayo rito at iwanan na po natin ang mga bagay nito. Mga kaibigan, ngayong umaga ang salita ng Diyos ay hayag na nagtuturo po sa atin patungkol po sa mga bagay na kinapuputan ng ating Panginoon. Yan. Ibig sabihin talagang ayaw na ayaw ng Panginoon ang mga bagay nito. Ang sulat ni Apostol Pablo ay nagbibigay aral po sa atin upang tayo po ay mahanda po natin ating sarili at iwanan na po natin ang mga bagay na ito sapagkat hindi na po karapat-dapat na gawin ng tulad nito, tulad mo at tulad sa akin, tayong lahat na mabilang isang Kristiyano o may ugnayan na sa ating Panginoon. Unang-una po rito ang sinabi ni Apostol Pablo, yung gumagawa ng pagkikiapid. Ito yung fornication at adultery. Talagang ayaw na ayaw po ng Panginoon ang gawain ito sapagkat talagang kinapuputan po ng ating Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya ingatan po natin at tayo lumayo sa mga bagay na ito. No? Alam kong hindi naman po ninyo ginagawa ito. Pero para po sa mga kapatiran natin, o mga kaibigan, baka may kaibigan tayo na ganito, no? Nakikiapid po. Ibig sabihin, nagkakaroon ng bagay na hindi maganda po at adultery. Ayan, ang sabi ng Hebrews 13:4, dapat ituring na marangal ang lahat ng pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hatulan ng Diyos ang mga magkikiapid at nangangalunya. Ibig sabihin talagang ayaw na ayaw ng Panginoon ng magkikiapid at nangangalunya po mga kaibigan. Kaya kung may kakilala ka, sabihin mo na kailangan na po siya magbago sa kanyang sarili.
At ayaw po ng Panginoon ng nakikiapid. Ayan, pangalawa po, kahalayan at kalaswaan. Ibig sabihin, uncleanliness at lasciviousness. Nako po, nabubulol po tayo. Ibig sabihin, sapagkat ang panahon na ikinisaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Kaya sabi niya, kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Sa mga bagay na ito talagang ayaw na ayaw talaga. No? Talagang inuulit ni Pedro na sinabi na talagang ayaw kinasusukluman ng ating Panginoon at kinapupuutan ang mga bagay na ito. Gumagawa ng kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya at ganoon din pa, kasuklam-suklam na pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Talagang ayaw na ayaw ng Panginoon ng mga bagay na ito. Kaya mainam na lumayo na po tayo at aralin po natin ang kanyang salita na talagang ayaw na ayaw niya po mga kaibigan. Kaya kung hindi man ikaw ang gumagawa ng ganito, o baka may kaibigan kang katulad nito, ito pa rin ang ginagawa. Pagsabihan mo na at i-share mo na ang video ito upang marating sa kanila at sila ay makahanda. At hindi na po tayo mananagot pagdating ng araw, sapagkat sinabi na po natin sa kanila. Ayan, pangatlo po, pagsamba ng mga Diyos-Diyosan at pagkukulam. Yan. Sinabi na nito kanina sa kababasa lang po natin, yung kasuklam-suklam na pagsamba ng Diyos-Diyosan at pagkukulam. Nako, marami pang mga taong gumagawa nito, nagkukulam po sila. At siyempre po, sumasamba ng Diyos-Diyosan, gumagawa ng kanilang Diyos-Diyos. Kaya po mga kaibigan, maingat po tayo rito sapagkat ayaw na ayaw talaga ng Panginoon ang mga bagay nito. Although masarap, maganda pakinggan sa iyong sarili sapagkat yun ang inaral sa iyo mula ng simula at mula nang ikaw ay nagkaisip. Pero kung babasahin mo ang banal na kasulatan, malaking kamalian po pala. Kaya tinuturuan po natin ang bawat isa po sa atin, natanggalin po natin ating mga Diyos-Diyos sa buhay. Huwag ho tayo sumamba ng mga kahoy, huwag ho tayo sumamba ng mga bato, anumang mga bagay na doon tayo mahumaling ang ating paniniwala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan po natin. Ito pa pang-apat po, pagkapuot. Ibig sabihin, hatred. Ayan. Maraming taong napupuot sa kanilang kapwa. Kaya maingat ho tayo sa ating mga puso. At ingatan po natin ang ating mga puso. Baka panlabas lang po tayo ay sumasamba ng ating Panginoon, tumaawit, sumasayaw, ngunit ang ating puso ay napupuno ng puot po sa kapwa. Ang sabi sa unang Juan 4:20, ang nagsasabing inibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Wow! Kung ang kapatid niya nakikita niya ay hindi niya magawang ibigin, paano niya ibigin ang Diyos na hindi niya nakikita? Yan, tama mga kapatid. Ang nagsasabi na iniibig niya ang Diyos, pero napupuot siya sa kanyang kapatid o kapwa-tao, kapwa-Kristiyano, may puot sa dibdib niya para sa kanila. Ngayon, ang tawag po sa atin, unang-una po, sinungaling. Yan, sinungaling ho tayo. Sabi nga rito, paano hindi nga niya kayang ibigin ang kanyang kapatid na kanya nakikita. Ang Diyos pa kaya na hindi niya nakikita, sasabihin niya, mahal niya ang Diyos. Nako, malaking kasinungalingan po yan. Ibig sabihin, wag ho natin gagawin yan at hindi po natin gagawin sapagkat ayaw na ayaw po ng Panginoon ang nagkikimkim ng sama ng loob. Sabihin, napupuot sa kanyang kapatid, napupuot sa kanyang kapwa. Kaya tanggalin natin yan po mga kaibigan para po hindi na po doon mapupuutan ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, tanggalin ho natin yan. Baka meron sa atin, baka may kaibigan tayong ganito, sabihan po natin sila na bawal po yan. Hindi na po natin ugaliin sapagkat tayo na ayaw ng Panginoon. At panglima po, pag-aaway-away o pagsiselos o pagkakagalit. Ito naman po, siyempre po, ang pagsiselos po ay talagang bunga yan. Ang pagsiselos po ay bunga, ang pag-aaway-away po ay bunga
Siyempre kung nagsisilot, nagkakagalit yan. Ayan po mga kaibigan. Sa mga taong sobrang seloso, kahit wala namang ginagawang masama ang kanyang kapatid, ang kanyang asawa o kanyang asawa, mga kaibigan, pero sobrang pagsiselos po. Yan po ay ayaw po ng ating Panginoon. Yun po mga kaibigan, talagang ayaw niya. Ayun po sa Roma 13, ito po ang sinabi ni Pablo, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulihin ang panahon ng magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan at alitan at inggitan. So sa bagay dapat nga po mga kaibigan na kailangan tanggalin ho natin yung ating pagsiselos, pagkainggit sa bawat isa po sa atin. Lalo na po pumapasok po dyan ang paglalasing. Napakahirap po mga kaibigan. Kaya maingat ho tayo sa ating mga sarili. At pag-alin po mga kaibigan, kasakiman. Okay? Itong kasakiman, sakim, ayaw tumulong o ayaw tumulong sa gawain. Mga taong sakim talagang iniisip nila kung wala silang iniisip sa kanilang buhay kundi ang kanilang sarili. Kaya po mga kaibigan, marami pong nagnanakaw kahit na po sa gobyerno, marami pong nagnanakaw. Ubod po ng korupsyon. Pero po, dahil po yan sa kasakiman. Ang sabi ng Proverbs 15:27, ang gahaman ng salapi ay nauwi sa kaguluhan. Yes, mga kaibigan, marami kang pera, pero magulo naman po ang buhay niyo. Ako, paano mo ma-enjoy yung pera mo? Napakagulo ng buhay mo at marami kang kinatatakutan. Mabuti na yung walang pera, tagatamtaman lang po ang pera, ngunit masaya lang po ang buhay. Ako, napakaganda buhay po yun, mga kaibigan. Kaya yung kasakiman, mga taong sakim, hindi po yan sa kanilang buhay naangkin sapagkat wala po sa kanila ang kasayahan, kaguluhan lagi ang nasa kanilang isip at laging talagang ang dami po, nasasadlak po sa kapighatian po mga kaibigan. Okay, pang 7 po mga kaibigan, pagkakampi-kampi at pagkababahagi. Ito naman po, yun. Marami naman po tayo, lalo na sa mga organization at hindi po magkaintindihan. Nagkampi-kampihan po at siyempre magkabahagi po. Ayun naman po at mangyayari po ay talagang masisira ang samahan, masisira po ang samahan sapagkat sa mga taong ganito, marami po nagsasabing sumisip-sip sa kanilang kapwa at sinisiraan yung isa, talagang magulo na po mga kaibigan. Ganon, darating po yung panahon na talagang magkababahagi po mga kaibigan. Ayon ba sa unang Korinto 1:13, ito po ang sinabi, mga kapatid, nakiusap ako sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahagi maging sa pagkaunawa at pagsasaya at pagpapasaya. Ibig sabihin po talagang linais na Apostol Pablo na wag tayong magbahabahagi, kundi magkaisa po tayo sa gawain. Isang lang po ang ating layunin upang maging masaya po ang lahat mga kaibigan. Okay, pang-8 po mga kaibigan, pagkainggit at pagpatay, envy or murder. Ito po mga kaibigan, marami pong pumapatay ng kanilang kapwa-tao dahil po sa kasakiman, dahil po sa inggit. Ayan po mga kaibigan. Kaya napakahirap ng taong inggitero. Napakahirap po yan. Roma 1:29, maging alipin sila sa lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, paglalasing, pagtatalo, pandaraya, masamang hangarin. Sila ay naging mahilig sa chismis, mapanirang purit, nasusuklam sa Diyos at walang pakundangan na pagmamataas at mayayabang mapagkatha, kasamaan at suwail sa mga magulang. Ito yung mga ugaling na napakahirap po mga kaibigan, pakigsamahan po mga kaibigan sapagkat po yung mga bagay na ito talagang pinasuklaman ng ating Panginoon. At pangwakas po mga kaibigan, paglalasing. Nako, kahit ni simpleng bagay lang po, paglalasing lang po, makakasala po tayo. Ito po pala yung kinapuputan ng Panginoon. Ayon sa sabi ni Apostol Pablo sa Efesos 5:18, huwag kayong maglalasing sapagkat sinisira
sisirain lamang niya ang buhay. Sa halip, dapat magpuspos kayo ng espiritu. Ibig sabihin, wag ho tayo maglalasing sapagkat sisirain lang po ang buhay natin, buhay ng ating pamilya, at mawawagsak po ang ating pamilya. Kaya po mga kaibigan, maingat po tayo sa mga bagay na ayaw ng ating Panginoon. Kumusta po ang inyong buhay? Sana po mga kaibigan, naiintindihan po ninyo ang salita ng Diyos at may napulot kayong aral. Maraming salamat po mga kaibigan. Huwag kalitaan na ibahagi po ang ating live. At maraming salamat sa ating sponsors, Alma and Primitivo Garino and family. Pagpalain po kayo. Ganon din si Mama Ani Gaitera all the way from Italy. Magandang araw po at maraming salamat po sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Isang awitin po para po sa inyo. Ikaw lang, O Diyos, ang himig ng buhay ko. Ikaw lang, O Diyos, ang kalakasan ko. Sa buhay at sa puso ko, itataas kita. Kahanga-hanga ka at tapat sa iyong salita. Ikaw lang, O Diyos, ang himig ng buhay ko. Ikaw lang, O Diyos, ang kalakasan ko. Sa buhay at sa puso ko, itataas kita. Kahanga-hanga ka at tapat sa iyong salita. Yan, maraming salamat po mga kaibigan. Itataas kita by Rachel Landasanga. Maraming salamat po mga kaibigan. Sana po may napulot kayong aral sa umagang ito at huwag kalitaan na ibahagi po ang ating live. Ating video po mga kaibigan para po sa inyong marami po ang ating mararating. At siyempre po mga kaibigan, maraming salamat at hanggang sa susunod na pagtatanghal. Inyong napakinggan ang programang Ang Tanging Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual. Hanggang sa susunod na pagkakataon, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik.